guys! Welcome back again to my channel. So, kumusta kayo guys? So, sana okay naman ang mahal na araw ninyo. O, isi-share ko na naman sa inyo itong aking bagong na-discover. So, sa GCash apps guys, kung talagang gipit na gipit ka, meron pala talagang mauutangan. O, kung tawag doon ay G-Loan at saka G-Credit at saka G-Gives. So, paano ba? Paano ba mag-apply doon? Paano ba maging qualify? Paano ang process? Paano ba yung step by step? So, yan yung i-share ko sa inyo yun guys ngayon. Okay? So, bago ang lahat guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do like, share, subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking bagong tutorial vlog. Tara, panoorin natin. Okay guys, so pupuntash. Yan, so andito na tayo sa aking dashboard guys. So, ito ang pipindutin natin ha. Yan, yung barrow. Okay, so pipindutin natin yan. Ayan, then lalabas po itong mga ito, itong tatlong ito, itong G-Loan, G-Gives, saka po itong G-Credit. So, yung tatlo na yan, ayan po yung tatlong category na pwede nating hiraman. Lahat po yan guys ay nagpapaloan. Ayan, need extra cash o talagang gipit na gipit ka at wala kang pera o kailangan mo talaga, kapos ka, so pwede mo palang takbuhan si GCash. So ang ganda ng pamamalakad ni GCash, no? Kasi na-curious lang ako guys nitong huling araw kasi actually yung G-Loan, alam ko na yan talaga. Alam ko na tong G-Loan. Tapos nung nag-try ako, meron pang ulit na isang G-Gives. So, tinry ko yung G-Gives tsaka yung G-Credit. So, i-explain ko sa iyo ito isa-isa. Tsaka kung magkaano yung i-approve, paano mag-fill up, paano ka ba ma-approve, paano ka ba ma-qualify. So, lahat ng ito, isa lang ang process. Kung paano ka nag-apply dito ng GCash mo, ganun lang din naman. Kunti lang kailangan dito about information lang doon sa sarili mo. So, hindi ko na kasi maisa-isa kasi meron na akong existing na loan. So, hindi ko na siya mapindot isa-isa. So, yun lang. Madali lang siya fill upan regarding na sa sarili mo. Then, meron lang atang ID na hihingi. Okay? Same din dun sa ID mo ata yung nag-open ka ng GCash. Okay. So, yun lang. Pare-pareho lang yan sila guys. Okay? Magkakaiba lang yung i-approve sa'yo na amount. So, sasabihin ko sa inyo kung magkano in-approve sa akin. Ang in-approve sa akin ni G-Loan ay 2,000, and then in-approve sa akin ni G-Gives ay 6,000, and then in-approve sa akin ni G-Credit ay 1,000. So, kapag okay yan guys per transaction, tataas yan. Okay? Tataas yan next transaction mo ulit kay GCash. Kung babaro ka pa o mag-loan ka pa ulit kay GCash. So, eto na guys, yung G-Loan, papakita ko na sa inyo. Anyway pala, dun pala sa qualification, paano maging qualify yung GCash account. Kasi, maikwento ko lang sa inyo, yung asawa ko kasi, hindi qualify. Kasi so, hindi pa siya pwede. Kasi, sa kanya naman, nalalagyan naman sa kanya, pero konti. Ito kasi sa akin, ginagamit siya for business, for online business. So, palaging may nakapasok araw-araw. And then, dito ko rin binabayaran yung mga bills ko, water bills, home credit, yan, and then yung aking pag-ibig loan, housing loan, dito ko rin siya binabayaran. So, talagang gamit na gamit siya, maraming pumapasok sa kanya. Then, nung malakas pa ang online selling ko, talagang nalilimit talaga siya sa isang buwan. Okay? So, medyo matataas yung in-approve sa akin na mga loan ni GCash. Okay? So, ito na guys ha, G-Loan. Yan. So, ayan, ang G-Loan. Ayan guys, so yan nakalagay 2,000, and then naka-pay na ako ng dalawa. Ayan, nakikita nyo naman 2 out of 5 yung aking nabayad na. Ayan, then dun sa schedule ng pagbabayad guys, nakalagay rin dito 29 guys. Ayan, yan, sa malaki-laki guys yung na-approve niya sa akin. And then mamomonitor mo rin siya guys dito. Dito mo lang siya i-monitor sa my loans. Then, nakalagay din dyan kung kailan yung next schedule mo ng payment. So, since 29, so April 29 yung first payment ko. Ayan. Lang natin siya. So, dun sa 6,000 na niloan ko, guys, ay meron ako 1,269.40 na monthly ko. Wait lang. Ayun yung mag-load. Nakalagay dito. So, April 29 yung aking
first payment matatapos po siya ng September 29. Pero ikaw guys, kung sakaling mag-loan ka dito, pwede mo naman siyang bayaran ng malaki-laki kung kaya naman ng budget mo. Okay? So next guys ay yung G-Credit. So ang G-Credit naman guys ay 1,000 yung in-approve sa akin. Ayan. So ganun lang din yung process nun. Kung paano yung mga proseso, may itatanong lang sa'yo regarding lang sa sarili mo yan. Ayan. So, tinry ko siya last day. Yan. Gumamit ako ng 145. And so, ang credit limit ko ay 1,000. So, meron pa akong 854. So, yung payment schedule naman, guys, makikita mo rin siya. Ayan, dito. Isasend naman sa'yo yung statement of account mo. And March 26 ko siya na-open. So, April 25 yung aking statement. Ayan. And then, turo ko din sa inyo guys kung paano pala gagamitin ha. So, itong G-Loan guys, talagang pera po siya na ipapahiram sa'yo na pag katapos mo mag-fill up, na-approve ka, papasok talaga siya dito sa balance mo. Yan. Nakikita mo talaga siya dito. Kung magkaano yung in-approve sa'yo, papasok talaga siya dyan. Okay? So, yun yung G-Loan. Then, yung G-Gifts naman guys, ang G-Gifts naman ay pambayad siya ng bills, hindi siya magiging pera. So, halimbawa, nag-grocery ka, ibayad mo siya. So, sa akin, ang ginawa ko, binayad ko siya sa aking credit card kasi napakalaki na po ng interest, unong tubo, kasi medyo 1 year na siya mahigit. So, yun yung ginawa ko. So, binayad ko siya doon, okay? So, pambayad siya ng bills, okay? Yun yung pagkakaiba-iba niya, guys. And then, dito naman sa G-Credit, halos similar lang po sila sa G-Credit. Ay paggamit niyo guys, same din, pambayad siya ng bills, kahit anong bills, basta meron silang barcode. Ang gagawin niyo lang guys, pupunta kayo dun sa barcode dito, paano mo siya gamitin ito, QR code. Halimbawa, magbabayad ka na, yan, QR code, pindutin mo yan, and then, i-scan mo yung QR code nila guys, and then, lalabas na yun dun. Lalabas dun, kung babayaran mo ba siya dun sa balance mo or babayaran mo siya ng G-Credit. So, ganun yung paggamit ng G-Credit guys. Okay? So, yun yung pagkakaiba-iba nila. So, again, ito, pera, papasok sa balance mo. Ito, pambayad ng bills. Kahit ano, ito din, pambayad ng bills. Ito nga lang, ang pagkakaiba nito, kailangan mo siyang gamitan ng barcode. So, kailangan yung store o yung pinuntahan mong grocery, dapat meron silang barcode. Okay guys? So, sana guys, nakatulong sa inyo itong aking bagong i-share sa inyo. So, kung magipit po kayo, sana ay malaking tulong ito at makakatulong sa inyong pangangailangan guys. Okay? So, God bless guys. Ay supportahan po ninyo ang aking channel. Maraming salamat po. Please do like, subscribe, share to my channel para lagi kang updated sa aking susunod na tutorial vlogs. Thank you.